unang tanong ko ay, ano ang nagtulak sa iyo na magtayo ng sari-sari store? Para pagkakitaan. Tapos, gaano ka na po katagal nagpapatakbo na yung sari-sari store? 10 years na. 10 years. Tapos, sa mga araw po na Lunes hanggang Linggo, ano po yung mas madalas na kumikita po kayo? Yung aking pautang. Aling araw po? Lunes, Martes? Kanina mayroon nagbayad sa akin ng 10K. Yes. Doon naman po sa mga paninda nyo, ano yung karaniwang mabilis po maubos pag laging binibili? Tinapay, mga noodles, dilata. Paano mo po may larawan ang iyong araw-araw na benta ngayon kumpara po sa mga nakaraang taon? Kung ano po yung nagbago sa benta kumpara ngayon kaysa po doon sa dati kung mas malaki po baga Mas ngayon malaki ngayon. kaysa po sa dati. Diyan naman po sa pagpapatakbo nyo ng tindahan ng TV, ano yung karaniwang problema nyo po sa financial na nararanasan? Yung mga nag-uutang. Yung mga nangungutang, na di nagbabayad. Tapos, paano naman po nakaka-apekto ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa iyong negosyo po? Yung Tumaas ang tumaas ang value ng mga bilihin. Tapos, anong mga hamon po yung nararanasan mo kapag may kalapit na ibang sari-sari store? Okay lang sa akin. Wala man pong hamon na Wala. Okay lang. Tapos, Nahanap buhay ang tao eh. kaya, paano mo po hinahandle ang mga customer na umuutang at madalas nadidelay sa pagbayad sa iyo? Okay lang din kung mag-delay. Kung may pira naman, nagbabayad naman sila. Paano mo po inaayos ang presyo ng mga paninda kapag tumataas ang presyo ng mga bilihin? Pinapataasan ko rin yung presyo. Para may tubo pa rin. Anong mga pagbabago ang ginagawa mo sa tindahan para mas makaakit ng mga customer kahit may matinding competition po? Kung alin yung mabili, yun ang binibenta ko. Naisip mo na po bang isara ang iyong tindahan dahil sa mga problemang financial? Hindi. Kasi yun ang pinagkakitaan yung hanap buhay ko. Ano po yung nagtulak sa iyo na ipagpatuloy ang sari-sari store kahit may kahirapan sa pera? Para libangan na rin at saka na rin yung para may kita rin kahit konti. Sa iyong palagay po, ano ang sikreto ng isang matagumpay na sari-sari store kahit marami pong mga pagsubok, mga hamon? Dapat meron kang yung sa tindahan. Dapat meron kang income na dapat mong idagdag para yung customer mo ay kahit mangutang, meron kang ano ba ibig niya? Meron kang ipon, yung meron kang talagang puhunan na medyo malaki para yung nangungutang sa iyo kung kailan gustong magbayad, kailangan may income kang sapat para matustusan mo yung mga nangungutang din. Tapos last po, yun nga po, di ba, sa mga katulad niyo din po na ibang sari-sari store, ano po yung magiging mensahe niyo po or payo para sa mga dumaranas po ng paghihirap pag sa negosyo? Ang payo ko lang yung sinupin lang yung hanap buhay para yun ay hindi mawala. Yun lang. Okay na? Thank you po. So, maraming salamat.